pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sa Ebanghelyo ngayon, itinuro ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad ang tungkol sa pangangailangang gumawa ng tunay na pagsisikap na mamuhay ayon sa kaharian. Habang nagpapatuloy si Jesus papuntang Jerusalem, siya ay nagtuturo sa bawat bayan at nayo na kanyang dinaraanan. Minsan, may nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya sa kanila, "Pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag tumayo na ang pinuno ng sambahayan at isinara na ang pinto, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, 'Panginoon, papasukin po ninyo kami.' Ngunit sasabihin niya sa inyo, 'Hindi ko kayo kilala.' Sasabihin naman ninyo, 'Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa aming mga lansangan.' Sasagot naman siya, 'Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan.' Iiyak kayo at mangangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng propeta, habang kayo namay ipinagtatabuyan. Darating ang mga tao buhat sa silangan at sa kanluran, sa hilaga at sa timog, at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Walang kasiguruhan na ang isang tao ay makapapasok sa kaharian dahil sa pagiging kabilang sa grupo ni Jesus. Kailangang gawin ang patuloy na pagsisikap kahit na minsan ay mukha itong kasing hirap ng pagpasok sa makitid na pintuan. Hindi sinasagot ni Jesus ang tanong tungkol sa bilang ng mga maliligtas. Sa halip, sinabi niya sa lalaki na hindi madali ang kaligtasan sapagkat para kang sumisiksik sa makipot na pinto. Hindi lahat ay madadala at makapapasok sa bahay. May mga bagay na kailangang iwan sa labas sapagkat walang lugar sa kaharian ng Diyos. Sa ibang paglalarawan, ang daan tungo sa kaligtasan ay hindi isang patag at sementadong lansangan, kundi isang paliko-liko, mahirap na daan ng mga pagsasakripisyo. Patuloy na pagbabagong loob, pagtalikod sa sarili, at mapagkumbabang paglilingkod. Hindi sapat ang maging isang binyagang Katoliko para maligtas. Ayon sa Katekismo ng Iglesia Katolika, ang lahat ng binyagan, anuman ang kalagayan o uri ng buhay, ay tinatawag sa lubusang pamumuhay Kristiyano at sa ganap na kabanalan ng pag-ibig. Ang lahat ng tinatawag sa kabanalan. Maging ganap kayo tulad ng pagiging ganap ng inyong amang nasa langit. Upang matamo ang ganitong ganap na kabanalan, kailangan ng mga mananampalataya na gamitin ang kanilang lakas ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Nang sa gayon ay lubusang ibsan ang sarili sa ikararangal ng Diyos at sa paglilingkod sa kapwa. Gaganapin nila ito sa pagsunod sa mga yapak ni Kristo, bilang pagtulad sa kanyang larawan at pagtalima sa kalooban ng Diyos sa lahat ng bagay. Sa ganitong paraan, ang kabanalan ng bayan ng Diyos ay magbubunga ng sagana, tulad ng ipinakikita ng kasaysayan ng Iglesia sa buhay ng mga santo. Ang
pagsusumika para sa kaligtasan ay isang napakahalagang bagay na di dapat ipinagliliban. Dahil ang makitid na pinto na iyon ay isasara isang araw at baka huli na para sa isang taong nais makapasok. Dahil tuluyan na pala itong napagsarahan. Tulad ng isinulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan nang may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Gaano kadalas mo bang ipinagpapabukas ang ilang mahirap ngunit kinakailangan desisyon? Ano-ano ba ang maaari mong gawin upang mapasimulan at mapagsumikapang mamuhay na magdadala sa iyo sa kaligtasan at sa piling ng ating Amang nasa langit? Una, italaga ang sarili sa pagsunod kay Jesus. Ikalawa, pagsumikapang paunlarin at palalimin ang ugnayan kay Jesus. Ikatlo, maglaan ng oras ng pakikipagkapwa-tao at pagpapadama ng pag-ibig. Ikaapat, pagsumikapang hindi ipagpaliban ang kabutihang maaaring gawin agad-agad. At ang ikalima, matutong mamuhay ng simple at sapat lang sa kung ano ang tunay na kailangan.